Attorney Ferdinand Topacio, National Chairman po ng Citizens Crime Watch. Attorney, good morning po. Jade at Admar po inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Yes, good morning po, Sir Jade, Sir Admar. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Opo, ay, maraming salamat po, Attorney. Ito, usaping budget muna tayo dahil nung kamakailan lamang ay kinansela nga ng Senado ang BICAM, ikatlong BICAM, kung saan gusto naman din ng Kamara, yung mga representante ng Kamara na ipagpatuloy. Ano bang nakikita po ninyo dito, Attorney? May legal na batayan ba yung pag-suspende din o pagkansela ng Senado doon sana sa ikatlong pagdinig, yung BICAM hearing po nila? Nasa prerogative naman po yan ng Senado. Kunit may dalawang bagay po tayong mapapansin na naman dito sa ating bicameral conference. Unang-una, bagamat sila po ay nangako na gagawing transparent ngayon, lalo na yung tinatawag na small committee, at tinupad naman nila yon in a certain way sapagkat tinelevise po nila, ni-livestream po nila yung kanilang mga sessions. Ang kapansin-pansin po ay kapag nagre-recess po, ay tumitigil yung session, ngunit nagtitipo naman sila behind the camera. So, meron pa rin pong tinatago. Pangalawa, tama po yung kaninang report na aking namomonitor bago nyo po ako kinapayanam, ay nagdadagdag na naman po at parang walang nagbago sapagkat number one na naman po sa dami ng insertions ay ang speaker na ang insertion ay mahigit 2 bilyon. At yung magkapatid na Swansing na silang, yung isa ay nasa Committee on Appropriations ay bilyon-bilyon din po ang insertions bukod pa sa mga favored na mga congressmen nila na bilyon-bilyon din po ang mga insertions. Kung speaking of insertions, Attorney, kung gusto man nilang may idagdag na pondo, dapat doon pa sa National Expenditure Program o sa NEP, dapat ipinasok, hindi dito sa BICAM. Tama ho ba ang ganong proseso, Attorney? Tama po, kasi alam niyo po, sa ilalim ng ating saligang batas, ang executive ang nagpo-propose ng budget through the yung National Expenditure Program. Kung baga ito ay wish list. Ang sa saligang batas naman natin ay ang lehislatura, hindi lamang po ang House kundi ang Senado, sapagkat bicameral po tayo, ay ang guardian o tagabantay ng kabanang bayan. Ang ibig pong sabihin, tama po yung opinion ng iba, bakit mo dinadagdagan? Dapat nga yan, pangalagaan mo, kung maaaring bawasan pa, kung bagat tawaran po yan eh. Parang ikaw ay isang estudyante na humihingi ng baon sa tatay mo, sabihin mo, tay, meron po kaming party sa Sabado, pwede pa makahingi ng 1,000 piso? Ba hindi, wala sa budget niyan, pwede ba 500 na lang, yun lang ang kaya natin. Ganun po dapat ang pangangalaga. Ang hindi po pangangalaga yung ang sinabi nung isa ay ganito ang kailangan nila, dodoblihin mo pa. Meron pa nga dito po more than double yung request sa NEP ay more than double ang kanilang ini-insert. At ito po sa DPWH pa lamang po ito hindi pa po natin pinag-uusapan yung ibang mga departamento ng ating pamahalaan. Opo, kung hindi po pwedeng magdagdag o magdoble po ng pondo, ang trabaho ng BICAM ba dapat ay magbawas po pwede at mag-realign po ng kanilang mga pondo o budget po ng mga ahensya, Attorney? Magbawas o kung hindi man bawasan ay maghanap ng mga sources. Sapagkat yan, alam niyo po, yung mga sinasabi na nila nga unprogrammed allocations, yan po dapat merong contingency fund na kung saan huhugutin. Ibig sabihin, sources of revenue. Hindi yung huhugutin mo sa mga naka-earmark na katulad ng PhilHealth o PDIC na doon mo huhugutin yung unprogrammed allocations. Mali po yun eh. Dapat po yan, may revenue measures na nakaabang na kapag kinailangan yan, ay mayroong paghuhugutan. Huwag mo nang kukunin, lalong-lalo na sa pensyon ng bayan, dito sa insurance ng mga maliliit na depositor at sa
pangangalaga ng kalusugan ng pangkaraniwang mamamayan. Maling-mali po yan. Opo. Alin ho ba ang mas mananaig, Attorney, ayon sa ating konstitusyon at umiiral na batas kung magkaiba ang posisyon ng Senado at ng Kamara? Hindi po pwedeng magkaiba. Kaya nga po may bicameral conference to reconcile. Kaya nga po meron tayong Senado, alam niyo po, kaya ibinalik yung bicameral kontra sa unicameral sa ilalim ng 1973 Constitution ay para po sa mismong loob ng lehislatura ay may check and balance. Sapagkat alam naman po natin, ang Senado ay national ang constituency ng mga senador kontra sa local. Bagamat national officials din ang mga miyembro ng House of Representatives in the sense that ang ginagawa po nilang mga batas ay national in scope, ibig sabihin applicable sa buong bansa. Kapag sila po ay hinahalal, local po, mas maliit pa nga po ang kanilang constituency sa alkalde sapagkat meron pong mga malalaking mga probinsya o malalaking mga lungsod even na proportion lang ng lungsod ang kanilang kinukuhanan ng boto. Kaya nagkakaroon po ng ibang impluensya na kailangang alagaan ang kanilang distrito. Doon po pumapasok yung mga insertion. Ang Senado dapat ay national ang kanilang constituency, ibig sabihin mas malawak po. They're looking at the big picture at they're supposed to be elder statesmen. Kaya nga po ang pangalan ng Senado ay Senado, Senex. In Latin ay mga matatanda. Ibig sabihin may wisdom na. Dapat po sila ang sumusuheto. Kumbaga, itong mga congressmen ay mga bunso, sila yung mga kuya. Opo. Ang tanong ngayon, Attorney, aabot pa tayo itong pagpasa ng 2026 national budget. Considering nga, nakikita natin na patuloy yung pagdedebate ng Senado at ng Kamara kaugnay nga sa mga issue tungkol dito sa farm-to-market roads, itong MAIP at marami pa dyan po sa BICAM. Sa tingin po ninyo hindi ho ba tayo magkakaroon ng reenacted budget? Ano magiging possible po nito, Attorney? Nakikita po ninyo? Dapat po ay umabot at dapat matanggal yung mga sources of corruption. Sapagkat kung magkakaroon tayo ng reenacted budget, ang dami na pong mga eksperto nagsabi that 2025 GAA is the most corrupt na budget. Bakit natin hahayaang ma-reenact yung most corrupt na budget? Sinusuheto natin ang corruption. Yan po yung budget na napakaraming insertions at napakaraming mga blanco. Kaya nga po dinimanda namin si Speaker Romualdez at ilang mga kongresista dahil sa mga blanks na yan na itinatanggi nila, pero obvious na obvious naman. Dapat po itong susunod na budget, number one, mas maliit sana. Sapagkat you can always trim down the budget kung gusto mo ay pwede mong ayusin ang budget para mas maliit. Sapagkat yung pong deficit po sa budget na hindi naman po kaya ng sources of revenue, yung mga traditional sources of revenue, inuutang po yan ng ating pamahalaan at yung utang na yan ay may interest. Number two, dapat pong tanggalin yung mga sources of corruption dyan sa budget na yan. At number three, dapat pong masunod yung constitutional mandate na ang pinakamalaking budget ay sa edukasyon, hindi sa public works kung saan kumukuha ng ill-gotten wealth ang ating mga public officials. Opo. So far, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, nakikita po ninyo sa mga natitirang mga araw dito po sa BICAM, kaugnay nga po sa pagdinig po nila sa budget natin for next year, ay sapat naman ho ba? Ang nakikita ko po ay yun na naman Yun pong ginagawa nila dati na sinabi nila, natatanggalin na nila, parang hindi po sila natututo para silang si Gary Valenciano di na natuto. Nakita na naman nila yung puot ng ating mga taong bayan sa ginawang mga insertions last time. Ayan na naman sila. Billion-billion na naman ang insertions. Yan isa pang departamento yan. Kaya nung nakikita ko po, kung hindi po maaayos ito, wala na pong mangyayari sa ating bayan. Ganyan na naman. May mga flood control na naman na hindi maintindihan, etc., etc. Kung saan talagang maghe-hemorrhage ang ating bansa, magkakaroon na naman, magpapatuloy ang crisis of confidence na lubusang nakakaapekto sa ating ekonomiya.
Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Noong 2013, naglabas po ng desisyon ang Korte Suprema, yung tinatawag nga na Bellica ruling, kaugnay nga dito sa pagiging unconstitutional, labag sa konstitusyon, nitong PDAF o mas kilala sa tawag po na pork barrel. Sa tingin niyo po, nasusunod po ba dito sa budgeting ng ating gobyerno ngayon, taon-taon, itong desisyon na ito ng Supreme Court or nahahanapan pa rin po ng butas, panibagong anyo ng PDAF, iniba lang yung pangalan at modus, Attorney? Hindi po nawawala yan. Kaya nga po, kung inyong nagugunita, kami po sa Integrated Bar of the Philippines, yung ating pambansang organisasyon ng mga abogado, nung matinu-tinu pa yung leadership ng IBP noong 2018, 2017 yata, 2018, ay nagmarcha po kami, mga abogado laban dito sa pork barrel sapagkat nakikita po namin na bagamat meron na ngang ruling doon sa Belhica case na nabanggit ninyo na unconstitutional itong pork barrel sapagkat hindi naman po papel ng mga legislator sa mag-implement ng proyekto. Ayan pa rin po. At nangyayari pa rin at I'm sure na pagkatapos itong moro-moro na ginagawa sa ICI, sa Blue Ribbon, pati ang ombudsman na alam naman natin ay tuta ng Malacanang, ay magpapatuloy pa rin po yan. At makikita na po natin dito sa budget, ito na po, meron na po kami sa Citizens Crime Watch na tala ng mga congressmen na pinakamalaki ang insersyon sa DPWH sa pangunguna ni Speaker D. So wala pong change. Nindang magkapatid na Swansing, sina Christopher Gonzales, yan, ang dami. Sina Kong-hun, sina Congressman Kong-hun, daan-daang milyon kung hindi bilyon ang insertion. Meron pa nga po rito, mas malaki pa insertion kesa roon sa nakalagay sa NEP. Opo, nasita po ng ilang mga grupo itong sabi nila EPAL Fund or panibagong mukha ng pork barrel, lalo na po itong MAIF po, Attorney. At sila po ay naniniwala na bakit hindi na lang ito ilaan ang pondo sa PhilHealth. No? Merong mga datos na nakuha tayo na sa nakalipas na mga administration, talagang malaking-malaki ang pondo na inilalaan para po sa PhilHealth. Ngunit pagpasok po ng nakalipas na 3 taon, unti-unting nawala hanggang sa last year ata, wala talagang pondo. Pero mas malaki yung inilaan po sa MAIF. Kaso lang, ang sinasabi, ito yung mga guarantee letters na kailangan mo pang pumunta, magmakaawa sa isang politiko para ikay mapagbigyan ng ganito po. Attorney, ano po masasabi niyo rito? Yan po, tama po kayo. Yan ang tinatawag na e-politics, umi-epal. Kita nyo ito ang logic ng administrasyon na to na sinabi ni Yusek Claire Castro. Yan ba naman daw farm to market roads, yung mga infrastructure na hindi malaman kung saan naroroon, ay may kinalaman sa kalusugan. Maaring may kinalaman indirectly. Bakit? But why would you do something indirectly when it comes to healthcare when you can do it directly through PhilHealth? Ito po, alam nyo, 60 billion ang tinanggal nila sa PhilHealth. 147 billion po ang backlog ng mga claims. Ang dami pong mga ospital hindi nababayaran, public and private. Ang daming mga claims, lalo na yung mga dread diseases katulad ng cancer na hindi nabibigyan ng tulong. Pagkatapos ibibigay mo pa sa politiko ang implementation ng healthcare. Anong kinalaman ng mga congressmen sa healthcare? Hindi po yan legislative work. Ang problema, gusto nila yan sapagkat yun nga po, na po-project nila ang kanilang sarili, lalong-lalo na parating yung 2028, may mga gusto niyang tumakbong senador, may mga gustong mag-re-elect na senador at tumakbo o mag-re-elect na maging re-electionist na mga members of the House, hindi po dapat yan. Ginagamit po ang pondo ng pamahalaan for personal gain. Yan po ay graft. Yan po ay malversation. Opo, at saka yung sa PhilHealth din na decision ng Korte Suprema po, Attorney, nakikita nyo po na after nito, malinaw na merong dapat mapanagot doon sa kanilang ginawang paglilipat, Attorney?
Maliwanag po yan, bagamat ini-spin ng ating pamahalaan na wala daw na kasalanan si Secretary Recto. Well, I will beg to disagree when I read the decision of the Supreme Court. Ngunit, ang nangyayari po dyan, niloloko na naman tayo. Hindi po bang sinabi ng ating kataas-taas ang hukuman is to restore. Ibig sabihin restore, yung kinuha mo, ibalik mo. Hindi yung ibalik mo from the 2026 GAA. Yung mismong kinuha mong 60 billion, yun ang ibalik mo. Sapagkat nasaan na yun? Kung ibabalik mo yun from other sources of revenue na kukunin mo sa 2026 GAA, nasaan yung 60 billion na kinuha mo? So, double whammy, nakuhanan na tayo ng 60 billion na hindi natin malaman kung saang impyerno dinala nitong pamahalaan, itatax na naman tayo ng another 60 billion para ibalik sa PhilHealth na nandoon naman na hindi naman nila dapat ginalaw. Yun po ang isa na namang panlilinlang ng pamahalaang ito. Ano naman po yung masasabi ninyo doon sa pumupuri sa naging desisyon ng Korte Suprema pero kabilang po sila sa pumirma doon sa special provisions ng paglilipat po, attorney? Siyempre po, alam nyo, mga politiko yan, maraming mga ipokrito na mga politiko. Sorry, may mga kaibigan tayong politiko, pero hindi naman sila mga ganon. Pero marami, karamihan po ay ipokrito, sumasakay lang sa popularidad, katulad ni Rizzo Ontiveros. Yung ating kaibigan na tanim testigo labang kay Pastor Kibuloy. Can you imagine, noong 2022, nag-file siya ng batas para ma-decriminalize ang libel. Ngunit, itong taong ito, ginamit niya sa akin yung batas ng libel para ako ay patahimikin. Kita nyo kay Pokritong yan. Ganyan po ang ating mga politiko sakay ng sakay sa kung sinong popular. Marami po yan, not only in the administration, but also in the opposition na ngayon ay sumasakay sa popularidad ni Vice President Sara Duterte na dati naman ay kontra sa mga Duterte at dati naman ay wala sa oposisyon. Attorney, balikan ko lang yung issue po sa pagbabudget po. No? Sa panayam po namin, sa isa sa mga kongresista, sa katauhan po ni Congressman Sid Ungab, nababanggit po niya na hindi na paglalaanan ng pondo yung mga key projects, yung talagang malalaking mga proyekto na dapat na maipagpatuloy at nauuna pa raw na nababudgetan ang mga unprogrammed appropriations o mga projects, yung nababanggit nyo kanina, ito po ba ay malinaw na paglabag din sa ating konstitusyon? Opo. Kaya dinadivert nila yan doon sa mga unappropriated na allocations. Nandyan ang kita Katulad yan, kapag ang ginagamitan nila ay yung mga foreign funded, wala silang kita dyan kasi may contractor na yan, katulad ng subway. Iba na yung contractor niyan kasi specialized po ang kailangan contractor sa subway. Kahit sinong kolokoy sa tabi-tabi ay pwedeng mag-undertake ng subway. Pero yung flood control, yung kalye, yung mga cat's eye, kahit sinong pinulot mo lang sa tabi-tabi na may nakaregister, na may pondong 100,000, may ginagawa na nilang contractor sa bilyon-bilyon sapagkat nandyan ang kita. Yan po ang tinatawag na diversion. Kita niyo po, ilang bilyon ang dinivert na naman nila as insertion sa DPWH sapagkat yan ang kanilang cash cow. Hindi po titigilan yan ng ating mga politiko. There are billions, hundreds of millions, if not billions at stake here. Bakit nila titigilan? Sapagkat, sad to say, ang politika po sa ating bansa ay naging patronage politics na. Kung hindi ka magbibigay, hindi ka magbibigay ng pakinabang sa mga tao na kinukuha rin naman sa pera nila, ay hindi ka mahahalal. Yan po ang dapat baguhin natin para mawala iyang mga pangungurakot na yan sa General Appropriations Act. Ano naman ang masasabi niyo po, attorney, na lagi pong ginagawang rason na kailangan na maipasa itong budget na ganito, kailangan hindi mabawasan ng aming budget, lalo na po dito sa controversial na DPWH, halos taon-taon na lang po, talagang nagiging sentro ng kontrobersya yan, dahil daw po maapektuhan ang mga proyekto.
Pero alam naman natin, taon-taon din nabubulgar na meron pong mga issue, korupsyon na nangyayari po, attorney. Lagi pong ginagawa nilang rason. Meron pang isang rason na kailangan ito dahil baka maapektuhan yung ating ekonomiya, attorney. Apektado na nga po ang ating ekonomiya. Can you imagine ang year-end na rating, yung growth rating ng ating ekonomiya ay wala ng 5%. Samantalang ang projection ay 7%, ngunit hindi po natupad yan. Alam niyo po, ito ang kinakalungkot po natin na naging systemic na yan at naging institutionalized na yung pork barrel. The only way na yan po ay mapipigil is for the government to impose a policy na hindi dapat nakikialam na ang mga kongresista sa mga kontrata. Tama na yung mga insertions na yan. Sapagkat yan po talaga ang root o ugat ng lahat ng corruption dito sa Pilipinas. Dapat po ay may political will. Ang problema, hindi po uubra yung political will na yan, yung policy na yan, kung mahina po at laging hilo, laging lito ang ating Pangulo. Opo, may iba lang po ako ng topic, attorney, bilang pinuno po ng Citizens Crime Watch. Naging sentro din po ng diskusyon yung pangyayari doon po sa Bondi Beach, no, sa Australia. At nabalitaan na doon, mismo sa authority doon, na kinumpirma naman dito sa Bureau of Immigration na yung dalawa palang suspect nagpunta pala dito sa Pilipinas at ang nababanggit ng Bureau of Immigration sa Davao. Ano po ang basa niyo po ukol dito po? Kasi sa mga investigation doon po sa Australia, talagang pinaghandaan, maraming dalang baril, meron pang dalang mga IED doon sa mismong sasakyan po nitong dalawang gunman po. Opo, nakita naman po natin yung video at talagang nakakakilabot po na talagang hindi po siya yung parang nagwala o nag-mental breakdown o meltdown katulad ni dating Commissioner Guanzon. Hindi po ganun ang nangyari. Ang nangyari po parang talagang planado, kalmado sila. Nakikita po natin, nagre-reload pa po habang sila ay bumabaril. So, yan po ang problema nga sa mga ganyan. Dapat po mabuti na lamang po na hindi po bahagi ng kultura ng ating bansa na may ganyang mga nagwawala na may baril. Kaya ang nagwawala lang dito, nakikita natin, yung mga dating commissioner ng COMELEC katulad ni Guanzon, at least salita lang, hindi naman nakakamatay yung salita Pero po, yung issue po na bumisita rito, may dapat po bang ikabahala ang atin pong bansa during that time po, attorney? I do not see any causal link. Ano po, kasi tingin ko ang balak talaga nila doon nila gawin yung kanilang criminal activity. At hindi natin alam kung anong reason kung bakit sila bumisita rito o pumunta sa Davao. Alam nyo, baka meron na namang binabalak na link yung mga yan kaya binabanggit na naman yung Davao. Alam nyo, kapag sila ay naiipit na sa mga issue at tungkol sa gobyerno, sa ekonomiya, yung ineffectivity ng ICI, yung mga insertion, gumagawa na naman sila ng issue para ma-divert ang atensyon ng publiko. I do not see any connection po, unless na training yan dito o terorista yan. Wala naman po tayong pruweba as of now. Napakarami naman pong bumubusita rito sa ating bansa. Although, kulelat na tayo sa tourism wala pang 6 na milyon ang dumiting na turista itong taong ito sa bansa compared to number 1 Thailand which had 35 million tourists and Malaysia which had 25 million tourists. So even in tourism may nangungulelat na tayo at mukhang mga killer na lang ang pupunta rito sa sama ng ekonomiya at sa crisis of confidence sa gobyerno. Speaking of gawa-gawang issue, attorney, nabanggit po ninyo kanina, yung paglantad ho ba o paglalabas ng sworn statement o affidavit ni Ramil Madriaga, yung di umano'y bagman daw ni Vice President Sara Duterte ay lehitimo para po sa inyo. Anong masasabi po ninyo? Alam nyo, lehitimo po yan kung sa lehitimo. Ngunit makikita po natin dyan ang double standard ng gobyerno. Kita nyo po ganito po yan.
isang tao itong si Madriaga. Uncorroborated yung kanilang statement, ngunit ginagawa pong basihan para sa investigasyon. Mag-imbestiga ka, fine. Walang problema. Okay? Ombudsman. Kahit nga anonymous, pwede sa ombudsman. Ngunit, yun pong mga testimonya na corroborated, ibig sabihin, hindi lang isang tao nagsasabi. Katulad nung kay Martin Romualdez. Una, sinabi ng mga diskaya na sinabi sa kanila ni Saldico na yung pera ay kay Romualdez. Okay, uncorroborated yun. Walang nagsasabi kung totoo yun o hindi. Ngunit, lumabas si Gutesa. May sworn statement din na nagsasabing nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Speaker Romualdez. So, corroborated na yung statement under oath sa Senado ng mga diskaya. Then, yung binabanggit na nagsabing ang pera ay para kay Speaker Romualdez, yung si Saldico, lumabas din na bagamat hindi ito sinumpaang salaysay, salaysay pa rin. Identified ang tao at nagbibigay ng detalye na talagang may pera na hindi lamang para sa speaker, kundi para sa Pangulo ng Pilipinas. Yung nakaupo ngayon, si Ginoong Marcos, bakit ito corroborated, hindi iniimbestigahan? Bakit pag si VP Sara ang inaakusahan, mabilis ang investigasyon, maingay ang gobyerno? Opo, considering din na nakakulong po itong si Ramil Madriaga, attorney, yung kredibilidad po niya. Anong masasabi po ninyo? Opo, at alam niyo po, hindi lamang yan. Kita niyo, nagwi-witness tampering na itong mga tao sa gobyerno. Dinalaw na siya ni ngayon ay Congresswoman Laila De Lima. Alam niyo, hindi ko maintindihan dito kay Laila De Lima kung bakit napakahilig sa mga bilanggo eh. Eto dati may Jonel, ngayon naman Ramil naman. Ramil. Opo, yung huli na lang, attorney, bukod diyan kay Ramil Madriaga, kasi may mga plunder complaint pang inihain diyan po sa ombudsman laban kay VP Sara Duterte. Ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa mga grupong nagsampa na yan? Alam niyo, nakakatawa yung mga grupong yan eh. Pero wag na nating puntahan yung karakter ng mga grupo. Mga kengkoy po talaga yan. Isang paring dating adik, isang pare si Robert Reyes, na alam niyo po si Robert Reyes, kilala ko po yan, nakasama ko rin yan sa VACC. Lahat ng issue, sinasamahan yan. Publicity hound yan eh. Gustong-gusto niya nakikita sa television yung pagmumukha niya. Anyway, wag na tayong pumunta sa karakter, sa allegation na lang. Ang daming kengkoy po doon eh. Unang-una yung sinasabi nilang 1 bilyon na nakalagay sa isang van. Physically impossible po yun eh. Ewan ko yung mga iba na pamilyar kung gaano karami yung 1 milyong piso na nakabundle, i-multiply nyo yun by 1,000 because 1 billion is 1,000 million. Tignan nyo kung kakasya sa isang van yun. Number 2, sinasabi niya nitong affidavit na yun daw pera ay ginagamit. Gagamitin daw, nagpa-fundraising para sa pagtakbo ni Sara Duterte sa pagkapangulo. Noong 2022. Alam niyo, wala pong balak si Sara Duterte. I know that for a fact na tumakbo. Biglaan lang po yan. Hindi po kailangan mag-raise ng funds kung ikaw ay wala namang balak tumakbo ng Pangulo na sinasabi sa affidavit na Madriaga. Number 3, hindi po kailangan ni Sara Duterte ng pera kung tatakbo siya. Incumbent at the time ang kanyang ama. She has equity of the incumbent. Mabilis na makakuha ng pondo si Sara. Number 4, yung sinasabing si Man Scarpio mismo, yung mag-asawa, nag-aayos ng logistics, yung pag-distribute ng shabu. Napakahirap po yata paniwalaan yun. Alam nyo, pati yung sinasabing classmate na si Sara Duterte. Noong panahon yun, mag-classmate sila, 12 years old lang pala si Sara. Alam niyo, all of these things taken together, at hindi lang po yan, marami, hindi ko na po kikwento at maubos po yung inyong panahon. Pag tinignan niyo yung affidavit, matatawa po talaga kayo sa inconsistencies at sa incredibility. Alam niyo po, merong provision sa law o principle sa law na testimony must not only come from a credible witness. It must be credible in itself. Ito, incredible na nga yung witness, incredible pa yung testimonya. Saan tayo pupunta? Kunin na lang nating prosecutor si Incredible Hulk. Last na lang talaga, follow up lang doon kay Madriaga, attorney, may possibility po kayong nakikita ba na
gawing state witness itong si Ramil Madriaga laban kay VP Sara? Ay, maaari po yan. Alam niyo, anything is possible kapag ang pinag-usapan na natin ay itong ombudsman. Sapagkat ang ombudsman po natin anything is possible din yan. Sapagkat kung susundin ang batas, hindi dapat na-appoint yan. Pero binraso nila yan, pinilipit nila yung batas para ma-appoint yan. In other words, ang ombudsman, since pinilit lang siya ng Malacanang, ang utang na loob niya, he is beholden to Malacanang. He will do whatever Malacanang says. At yung sinasabi ng Malacanang na wala silang kinalaman dyan, may principle din po sa law na kung sinong makikinabang sa isang act, sa isang pangyayari, siya yung presumed na gumawa ng pangyayari. Halimbawa ako, halimbawa isang tao, meron siyang karibal sa pag-ibig at may nangyari doon sa kanyang karibal, sino makikinabang? Siya. May presumption na siya ang gumawa. Ganito rin po, sino ba makikinabang kapag na-disqualify, na-prosecute, na-impeach si Pangalawang Pangulong Sara Duterte? Siyempre, yung tao na papalit sa kasalukuyang presidente sapagkat natatakot na po itong administrasyon na kapag ang pumalit po kay Pangulong Marcos ay hindi nila kontrolado, ay katakot-takot na pagpapaliwanag sila sa hukuman sapagkat napakarami po nilang krimen ginawa dito sa kasalukuyang administrasyon. Patong-patong po yan. Alright, Attorney, siguro huling mensahe po ninyo, Christmas message po ninyo sa ating mga kababayan. Malapit na po yung Pasko. Tayo po ay manalangin mga kasama. Sapagkat alam nyo, ayaw po natin ng gulo. Gusto natin magpalit ng administrasyon. Ngunit sa pamamaraan na within the Constitution, kung hindi naman po magre-resign si Pangulong Marcos, daan nila rin po natin sa panalangin na ito ay umayos. Lalong-lalo na po, may I respectfully recommend, Sir MJ, Sir Admar, yung Salmo 109. Ito ay isang dalangin ni David sa mapang-aping mga nasa kapangyarihan na siya ay maganda naman ang ginagawa niya, ngunit siya ay pinagbibintangan ng hindi katotohanan, nagpapalaganap ng kasinungalingan laban sa kanya. Kaya doon po, sa talata 8 noong Salmo 109 ay ang panalangin ay humingi ng hustisya at sinabi niya para doon sa mga naghahari-harian yung nasa kapangyarihan ng pamang-api, ang hiling niya na gawin ay mamatay na sana siyang agad at maibigay sa iba ang kanyang katungkulan. Yun na lang po ang ating ipadalangin.